na nahuhubara na ang pagkatao ni Senator Bongo sa ngayon at hindi dapat magpapaloko ang mga Pilipino sapagkat dapat daw managot si Senator Bongo ayon kay Atty. Enzo Recto at dapat makulong itong si Senator Bongo sa mga paglabag sa batas na ginawa niya sa nakalipas na panahon. Yun, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay February 8, 2026 at katatapos ko lamang pong manood sa programa ni Atty. Enzo Recto. Ako'y humahanga sa kanya sapagkat matapang po niyang ipinapahayag kung ano po yung kanyang saloobin hinggil po dito kay Senator Bongo. At ayon nga po sa kanya, maraming naloloko po itong si Senator Bongo. Kaya dapat daw po wag magpaloko at unti-unti na din daw pong nahuhubaran ang pagkatao nitong si Bongo. Yan po ang re-reaksyonan natin maya-maya ng bahagya, yung kanyang katatapos na live streaming. At bago tayo magpatuloy, syempre hinihiling ko po sa inyo na huwag niyong kalimutang mag-like sa ating programa. Kung pwede, share niyo na rin po ito sa inyong pong mga social media accounts. At higit sa lahat, huwag niyo din kalilimutang mag-subscribe at mag-follow sa ating Facebook page at YouTube channels. Maraming salamat sa inyong lahat mga tol. Shoutout po sa inyong lahat. At ito na nga po, itong programa ni Atty. Enzo Recto, from time to time, nanonood talaga ako dito. Kasi nakikita ko sa kanya ang pagbalanse sa mga bagay-bagay, ngunit alam naman natin ang kanyang political leanings. No? More on dilaw at pink po siya. Pero wala namang problema sa mga bagay na yan sapagkat tayo naman ay karapatan ng bawat isa ang pumili po ng ating mga susuportahan sa ayon sa ating pong mga paniniwala. Ang maganda lamang, nagkakaisa tayo kapag ang pinag-uusapan po ay ang mga Duterte at ang mga supporter po nito. Isa po rito si Senator Bongo na sa paniniwala ni Atty. Enzo Recto ay dapat magbayad sa lahat ng kanyang mga kasalanan, dapat daw makulong. Ito pong si Bongo. Panoorin at reaksyonan po natin ito pong kanyang live stream kanina lamang. O mga kabunyog, maganda pagkwentuhan natin itong kay Bongo, ano? By the way, ang daming mga nanalong party list na walang kwenta. And I believe, unfortunately, itong party list ni Atty. Enzo Recto hindi nanalo. No, kaya sana sa susunod na halalan, pumili po tayo ng party list na atin pong iboboto na sa tingin po natin ay talagang ipaglalaban ang karapatan ng bawat Pilipino, hindi yung kanilang mga interes katulad po ng maraming mga party list representative ngayon na kaya lamang nandoon sa kanilang posisyon ay para sa kanilang mga personal na interes. Nasa sa inyo, kung sakaling lalahok, ito pong party list ni Atty. Enzo Recto na bunyog, iboto po ninyo. No? Yan ay aking nire-rekomenda kasi napakaraming mga party list na matituno naman, pero I believe isa po itong grupo ni na Atty. Enzo Recto na karapat-dapat ng boto ng mga Pilipino. Itong tungkol kay Bongo. Ang pinakahuling pangyayari na nababanggit na naman itong si Bongo ay itong tungkol sa Siomai King. Itong tungkol sa Siomai King. Oy, ano? Itong tungkol sa Siomai King, meron palang kumakalat ngayon na video, nakita ko ito sa Facebook ni Teyatan, at bumabati itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanyang kinakasama na si Hanelet Abansenya sa kaarawan nito pong Jonathan So. Si Jonathan So, isa po ito doon sa mga iniimbestigahan ngayon ng ICI. Nasa radar na rin po ito ng ating Department of Justice at Office of the Ombudsman na sinasabing kasabwat ng mga politiko at ibang mga kontratista. In fact, na-plug na nga po ng AMLC yung mga bank transactions na pumasok sa kanyang kumpanya. At dito po sa video na ito, mukhang matagal nang magkakilala ang dating Pangulong Rodrigo Duterte
at saka si Jonathan So. Kasi makikita nyo naman salita niya ni Rodrigo Duterte. Si Jonathan, mayaman na yan, baka hindi na tayo kilala niyan. Pakinggan po ninyo ito mga tol. Hi, Jonathan. Happy birthday. Nag-tweet ko na. Tweet ko yan. Mayaman na yan. Hindi na tayo kilala. Mayaman na yan, hindi na tayo kilala niyan. Sino ba si Jonathan So? Bago natin ipagpatuloy ang pakikinig kay Atty. Enzo Recto, pakinggan muna natin ang balita ng Billionario News Channel 3 days ago. Siomai, kundi flood control kickbacks din ang nagpayaman ng umano sa dalawang negosyante. Lock-in ngayon ang Anti-Money Laundering Council sa lumobong bank transactions ni na Jonathan So at Carlito Makadangdang at ng kanilang mga kumpanya. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Ivy Reyes. Sabay sa pag-agos ng flood control projects noong 2021 ay ang paglobo umano ng yaman ni na Siomai King partners Jonathan So at Carlito Makadangdang ng House of Franchise, isang one-stop shop para sa iba't ibang business ventures at ng JC Premier International. Sa nakuhang dokumento ng Billionario.com, pinuna ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang pagtaas ng assets ni So at Makadangdang simula nang ma-involve ang JC Premier sa pangongontrata sa DPWH flood control projects. Itinayo ng dalawa ang JC Premier noong 2019 with just a 31,000 peso capital. Pero ang 1,800 transactions worth 4 billion pesos ng Premier noong 2020 lumobo pa sa 6.5 billion pesos noong 2021 para sa 2,500 transactions. Sa kabila ng mabigat na pagpasok ng pera sa Premier, minimal net income lang daw ang idineklara nito noong 2022. Bukod sa Premier, may natuklasan din ang AMLAC na anilay unusual fund movements sa House of Franchise sa parehong taon. Itinayo ang franchise business na ito noong 2022 sa kahabaan ng Shaw Boulevard. Ayon sa AMLAC, mahigit 2,600 inter-account transfers ang House of Franchise na nasa 3.9 billion pesos. 1 billion pesos naman in check deposits. Nang sugsugin ng AMLAC ang mga perang ito, napag-alaman nila na nagkaroon ng shift from franchising patungong contracting sina So at Makadangdang sa pamamagitan ng mga corporate vehicle mula sa Black Hard Hat na dating JC Hard Hat ang pangalan. Itinayo nila itong dalawa noong 2019 at nailipat sa pinsan ni So na si Gian Payawal Galang noong 2021. Simula nang itayo ang Hard Hat from 2019 hanggang nitong 2025, bilyong pisong mga tseke ang gumagalaw umano sa ilalim ng kumpanyang ito, ayon sa AMLAC. Bukod dyan, nakatanggap ang Hard Hat ng credits mula sa DPWH na tumigil naman na noong 2024 kung kailan pumasok naman ang One Frame. Si Gian Galang na ang nagtayo ng One Frame noong 2023 at base sa dokumento ng AMLAC, nakakubra ito ng flood control projects sa Bulacan kasama ang top-notch Catalyst Builders na isa sa top 10 construction companies na nasa list. Yan na, pumapasok na yung eksena ng contract sa DPWH sa mga kumpanya nitong dalawang negosyante po na ito ng Siomai. At nakakagulat kasi mga tol, alam niyo humahanga tayo sa mga kwento ng rags to riches no? Yung mga kwento ng pagpupunyagi kaya biglang yumaman. Pero dito kasi parang kaduda-duda. Saka biruin ninyo, sa halagang 30,000 plus na puhunan, eventually, sa bawat taon na lumipas, lumobo yung mga transaksyon nila to billions. Kaya kung Siomai lang, nakakapagtaka talaga, no? Listahan ng Pangulo. 15 projects worth 1.48 billion pesos ang na-corner na proyekto ng One Frame at Top Notch sa Bulacan. 3 rito, flagged as ghost projects ng AMLAC. At ang 3 proyektong ito nasa ilalim ng land bank account ng One Frame na nagkakahalaga ng 296.9 billion pesos. Isa pa sa natuklasan ng AMLAC ay ang natanggap na 103 million pesos na cheque na top-notch mula sa One Frame between 2023 and 2025 na ayon sa AMLAC ay patunay na ang dalawang kumpanya ay parehong aktibo sa pagdadivert umano ng pera ng gobyerno patungong commercial banks. Ang finances ni Galang, flinag din ng AMLAC dahil lumobo anya mula 316 million pesos in 2023 ang pera ng pinsan ni So, patungong 1.9 billion pesos in 2024. Grabe, bilyon-bilyon. Paanong nangyari na itong mga negosyante na ito from Siomai
nakapasok sa kontrata sa gobyerno. O ngayon, balikan po natin ito pong live stream ni Attorney Enzo Recto kanina. Ano ang tungkol dito sa Siumay King? Ay mga kabunyog, tungkol ito sa flood control. Tungkol ito sa dalawang magkaibigan na nagsimula lang sa na maliit ang kanilang kapital. Pero naging ngayon, sobrang yaman na, bilyon na ang kanilang kapital. Ang kanilang nakaprontera, ibig sabihin yung front na business nila ay siumay. Yung Siumay King, nagpapa-franchise sila ng mga Siumay King. Hindi ba rags to riches, kundi rags to plunder? Sabi ng isang manonood natin. Malamang sa malamang, plunder po ito kung mapapatunayan na yung mga yaman po nila ay mula po sa kaban ng bayan. No? Sa bagay, lahat naman po ng mga ito ay akusasyon pa lamang dito po sa magkasosyo sa negosyo na ito. Kaso lang, kadalasan yung mga akusasyon ngayon, may mga ebidensyang kalakip eh. Nagtataka lamang ako bakit pagka mga Duterte naman ang nag-aakusa, wala silang maisamang ebidensya. Pero siyempre, kapag sila yung inaakusahan, yung mga malapit sa mga Duterte, ang daming mga ebidensyang na ipipresenta. Nagalaw ko yung camera. Ayusin lamang muna natin mga tol, ano? O, katulad ng pag-aakusa nila sa ating Pangulong Bongbong Marcos, ano yung mga ebidensyang ipinresenta nila? Wala. Mga AI video, kung ano-anong mga paninira sa ating Pangulo. O, pero yung akusasyon kay Sara Duterte, ano ang ebidensya? Tao. Sino? Si Ramil Madriaga. Meron siyang sworn affidavit. At sinasabi niya sa kanyang sworn affidavit na noong mga panahon na siya'y naglilingkod kay Sara Duterte at sabi nga, bagman, siya po ang nagdadala ng mga pera ng confidential fund sa iba't ibang lokasyon at iba't ibang tao. Ebidensya po yun, testimonya. Oh. Sila, inakusahan nila in particular si Congressman Martin Romualdez at idinadamay si Pangulong Bongbong Marcos. May tao, si Orly Gutesa. Ang problema naman, hindi na nagpakita si Orly Gutesa after that. After na lumabas po nito sa hearing ng Blue Ribbon Committee. O, paano ngayon maisasampa yung kaukulang reklamo o kahit recommendation mula sa Blue Ribbon Committee kung hindi titindigan ito nitong si Orly Gutesa? Anyway, malalayo tayo sa usapan, pero pinapakita lamang kasi natin dito mga tol na ang akusasyon dito sa mga negosyante na ito na tinatalakay po natin ngayon mula sa live stream ni Attorney Enzo Recto na sina Mr. Jonathan So at Makadangdang ay may mga kaakibat na ebidensya. At hindi po ito ordinaryong ebidensya sapagkat ito po ay paper trail, no? Mga transactions ng pera na ang involved ay bilyon-bilyon po. O, tuloy po natin ang pakikinig dito. Ngayon, bilyon na. Ngayon, tiningnan ng Anti-Money Laundering Council ang mga accounts nila saka yung movements ng mga transaction sa mga accounts nila. Grabe, mga kabunyog, mga kababayan, nalula ang Anti-Money Laundering Council. Bakit ang bilis? Bakit ang dami at ang bilis ng paglaki ng kanilang mga transactions? Dito lumabas na hindi pala Siumay King ang kanilang malaking pinagkakakitaan. Ang malaki palang pinagkakakitaan nila, flood control. Yan. At sino tong dalawang to? Yung magkaibigan, magkasosyo, magkapartner sa negosyo na si Jonathan So at itong isang, anong pangalan nito? Makadangdang ba yan? Sino yung isa? Basta ang isa dyan yung Jonathan So. Ngayon yung Jonathan So na yan, lumalabas, malapit kay Bongo. Malapit kay Bongo. Malapit kay Bongo. Hindi chismis yan, ha? Yan po ay mula sa balita. At ito po yan. Ituloy po natin ang pakikinig sa balita ng Billionaire News Channel. Alam niyo, itong Billionaire News Channel, humahanga na rin ako dito eh. Kasi natatabunan nito yung mainstream media talaga. Tulad ng ABS-CBN at GMA, parang more on commercial na sila. Ito, investigative journalism talaga. Ang daming mga pasabog
ng Bilyonaryo News Channel. At ito, isa po yun. Kasabay ng pag-usbong ng OneFrame, mayroon ding nasa 2 bilyong pisong direct transfers ang OneFrame sa bank account ni Galang. Si Galang naman, 517 million pesos ang idineposit sa account ni So, lalo na noong 2024. Ang money trail investigation ng AMLAC umabot sa nanay ni So na kahit unemployed senior citizen na walaan niyang malinaw na income ay mayroong 56 bank accounts. Ang ilan, joint accounts nila ng kanyang anak. Nang ilabas ng Billionario.com ang report na ito ng AMLAC, pansamantalang na-block ang website ng BNC. Si Jonathan So ay isa sa mga respondent ng flood control cases ng Department of Justice noong December 2025. Kasama rin ang kanyang pangalan sa affidavits ni na engineers JP Mendoza at Bryce Hernandez na kasama umano sa kickbackan sa kanilang departamento. Si So rin ay dating close aide ni former Special Assistant to the President Bongo. Narinig ninyo? Hindi po chismis yung sinabi ni Atty. Enzo Recto. Siya ay dating close aide nang noon ay kumakandidato pa lamang na senador na si Bongo. Departamento. Si So rin ay dating close aide ni former Special Assistant to the President Bongo noong tumatakbo pa lamang ito bilang senador. Sinubukan naming kunin ang panig ni So at Makadangdang pero hindi pa sila Balik tayo dito kay Atty. Enzo Recto. Nung eleksyon na tumakbo si Bongo, ito ang kanyang alalay. Kaya lumalabas dito, hindi kaya ang pera ni Bongo, hindi kaya ang pera ng mga Duterte ay ini-invest diyan sa kaibigan or alalay na yan ni Bongo? Kaya hindi kaya yung mga flood control na yan ay mga ano rin, involved din si Bongo? Kaya masyadong itong si Bongo ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, tahimik. Makikita nyo, bihira magsalita sa mga controversial na issues, hindi pumuprontera. Pero sa likod ng pagiging tahimik na yan, di ba laging sinasabi ni Bongo? Ang sinasabi lang ni Bongo, ang bisyo niya daw ay magserbisyo. Ibig sabihin, hindi daw siya Ipaalala ko lamang sa inyo kung bakit maaring sinasabi ngayon ni Atty. Enzo Recto na itong pera ay galing sa mga flood control projects. Kasi ito po ay isa sa katotohanan na nung panahon ng Duterte administration, a total of 13,917 flood control under Duterte administrations. No? As of 2022, the Duterte administration claimed that they had built 13,917 flood controls under Build program, ex-DPWH Secretary, now Senator, Mark Villar. Ang tanong, ilan kaya sa mga flood control na yan ang napunta o may kinalaman ito pong pinag-uusapan natin ngayon ng mga personalidad na si Jonathan So at saka si Carlito Makadangdang. Alam sa kung ano-ano mang issue, basta't ang kanya daw ay magserbisyo. Sino ngayon ang maniniwala sa kanya? Sino ang maniniwala sa kanya? Doon sa issue ni Duterte, yung buong panahon ni Duterte na ito ay naging presidente, yung controversial na issue ng mga patayan sa war on drugs, syempre laging sinasabi ni Bongo, hindi naman ako involved dyan sa mga patayan na yan. Hindi naman ako dyan sa PNP. Si Bato ang PNP pero siya daw hindi. Siya daw ay nasa Malacanang, assistant ng presidente. Pero ano ang sabi ni Royena Garma? Ang sabi ni Royena Garma, kapag may mga order sa kanila si Duterte, ang nagre-relay sa kanila ng order ni Duterte ay si Bongo. Kapag may gusto naman silang ipaabot kay Duterte, ang daan patungo kay Duterte ay si Bongo. Kapag nagawa na nila yung mga target o kuta ng pagpatay, ang nagbibigay sa kanila ng reward ay si Bongo. Kaya, actually tama yung description mo, Kabunyog Ferds E. Tuso si Bongo. Balikan natin yung sinasabi na yan ni Atty. Enzo Recto. Sa testimonya ni Royena Garma sa Quadcom nung 2024, tahasan niya pong binanggit ang pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at kasama siyempre si Senator Bongo.
Kasi ang sitwasyon, si Senator Bongo ang pinagkakatiwalaan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong mga panahong iyon. At si Senator Bongo ang tagapagbitiw daw ng pera para sa mga tinatawag na kapalit o reward laban po sa illegal na droga sa pamamagitan ng paghuli, pero most of them pagpatay sa mga drug suspects. Balikan po natin ito pong testimonya ni Royina Garma noong October 11, 2024 during Quadcom hearing. On September 12, 2024 and September 27, 2024, I was invited to serve as a resource person during the recent legislative inquiry conducted by the Joint Committee on Ma'am, Drugs. can you put the mic a little bit closer to your mouth, please? Yes, sir. During these hearings, I was asked several questions concerning my knowledge or involvement in the deaths of 3 Chinese inmates at the Davao Penal Colony and the death of General Wesley Barayuga, all focusing on the alleged extrajudicial killings of the aforementioned individuals. I was also questioned about my relationship with the former president, as well as my career as a police officer and my tenure as the GM of the Philippine Charity Sweepstakes Office. Throughout the hearings, I answered questions from the committee based on my personal knowledge. However, I did so with great apprehension as I recognized that my statements on national television could significantly endanger my life, the safety of my family, and other close to me. After considerable reflection, I am now executing this affidavit to provide a comprehensive information to the Quadcom regarding everything I personally know. Ay, singit lang ako Sabi ni Atty. Enzo Recto, kinakatakutan ngayon nitong si Senator Bongo, itong si Royina Garma. Bakit? Si Royina Garma kasi mga tol ngayon ay nasa kustodiya na ng International Criminal Court. At pangunahin din itong testigo, partikular kay Senator Bongo. Kasi siya yung direct link no? Si Royina Garma ang magsasabi kung ano yung papel ni Senador Bongo di umano sa war on drugs ni Rodrigo Duterte. About the war on drugs during the former administration. On May of 2016, I received a call from the then President Rodrigo Duterte at approximately 5 in the morning, instructing me to meet him at his residence in Doña Luisa, Davao City. I was already acquainted with then Mayor Duterte, having served as a station commander in one of the police stations in Davao during his tenure. During our meeting, he requested that I locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia ni Cristo, indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national scale, replicating the Davao model. The Davao model referred to the system involving payment and rewards. The Davao model involves 3 levels of payments of rewards. The first is the reward if the suspect is killed. Second is the funding of planned operations. Third is the refund of operational expenses. Initially, I informed the President that I was unaware of any individual with those qualifications as I had not been assigned outside of Davao, nor had I served in a national capacity with the PNP. However, I recalled my upperclassman, Edilberto Leonardo, who was handling the Criminal Investigation Detection Group and was also a member of the Iglesia ni Cristo. I mentioned his name to the President. On the same day, a certain individual named Muking contacted me by the phone to request Leonardo's contact details, which I promptly provided. A week later, I learned from Arthur Narsolis via phone call that Leonardo had been summoned and was instructed to proceed to Royal Mandaya Hotel for a meeting. Leonardo informed me that he stayed at the hotel for 3 days, during which the President directed him to organize a task force similar to PAOK-TF. When Leonardo relayed this information and urged me to join the task force, I declined, citing my lack of experience in handling such operations. Leonardo subsequently informed me that he had prepared a proposal routed through Bongo outlining the Yan. task force operations. Routed through Bongo. Ito kasi yung testimonya na maglilink talaga
kay Senator Bongo, no? And probably dahil sa testimonya na ito ni Royina Gorma, mas lalong lumalakas yung kaso laban kay Senator Bongo. And sabi nga nila dating Senador Antonio Trillanes, either first quarter or second quarter this year, lalabas ang warrant of arrest dito kay Senator Bongo ng ICC. Kay Senator Ronald De La Rosa naman, matagal na yung chismis na meron siyang warrant of arrest pero wala namang kumpirmasyon mula sa ating gobyerno at sa ICC. Ganun pa man, nagtatago na si Senator Bato de la Rosa, hindi na po nagpapakita sa publiko. At dalawang personalidad ang nagpatunay na kanila pong nakita ang warrant of arrest di umano nitong si Senator Ronald de la Rosa. Ang ating ombudsman na si Boyong Remulla at saka si Professor Richard A. Darian. O balik tayo dito po sa sinasabi ni Attorney Enzo. Ha? Tuso. Akala mo lang yung alalay, yung super alalay lang ni Duterte. Hindi. Hindi. Yan sa mga pagpatay na yan, malaki ang kanyang naging papel. Kaya nga ngayon, tahimik siya dahil si Garma nandun na sa ICC. At malamang si Garma nagkikwento na sa ICC ng kanyang partisipasyon. Kung ang nangyaring pagpatay sa war on drugs, yung crimes against humanity, hindi lang naman dahil sa PNP. Hindi lang naman dahil sa order ni Duterte. May nagtatanong, Tapwa, nasaan na po yan si Leonardo? Si Leonardo po, Edilberto Leonardo, ang dating police at NAPOLCOM commissioner, ay wanted po kasama si Royina Garma at iba pa para po sa kasong murder o pagpatay kay retired General Barayuga, no? Sila po ay merong standing warrant of arrest. Ang problema, hindi po nahuhuli, no? Nagtatago. Sana sa ating mga otoridad magawa nila ng paraan na itong mga fugitive from justice ay mahuli po sa lalong madaling panahon. Pero si Royina Garma, we cannot expect na hulihin siya kasi nasa kustodiya nga po siya ng ICC at tumatayo siyang testigo ngayon laban sa mga Duterte at tinatawag na co-perpetrators po nito. Isa di umano dyan, ito pong si Senator Bongo. Nababasa ko, hudas na gunggong, dugong, digong, yung iyong mensahe. Kundi, paano pinapaabot ang mga order ni Duterte? Si Bongo ang dinadaan. Paano nakakaabot ang report kay Duterte? Si Bongo rin ang daanan. Paano binibigyan ng rewards yung mga nakakapatay? Si Bongo ang nagpapadala ng rewards. Yan ang isiniwalat ni Royina Garma. Kaya hindi inosente si Bongo sa mga patayan. Ang partisipasyon sa mga Hindi inosente si Bongo sa mga patayan ayon kay Attorney Enzo Recto. At dito sinasabi nga ni Royina Garma di ba? Pakinggan natin muli yung pagbanggit niya kay Senator Bongo. Outlining the task force operations led through Bongo, Yan. outlining the task, he informed me that he had prepared a proposal routed through Bongo, outlining the task force operations which would encompass Luzon, Visayas, and Mindanao. He also inquired if he and his classmates could have a courtesy call with the president through Bongo for a photo opportunity. Diba? Consider Puro true Bongo. In short mga tol, hindi ka makakalapit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nang hindi dumadaan kay Senator Bongo. At hindi po yan lingid even sa mga Duterte supporters. Kasi no other than children of Rodrigo Duterte, hindi basta-basta makalapit kay Duterte noong mga panahong iyon. Kaya nga masama ang loob ng magkakapatid yan kay Senator Bongo, di ba, noong mga panahong iyon? Dahil kinakailangan pa nila laging dumaan kay Senator Bongo bago nila makausap, di umano yung kanilang ama. patay, hindi naman ibig sabihin na ikaw yung bumaril. Hindi naman ibig sabihin na ikaw yung nag-order. Kung ang papel mo ay ikaw yung nagpapadala ng rewards, yan ay malaki rin. Principal din yan. Ha? Principal by indirect cooperation. Mayroong mga iba-ibang level ang principal, no? Ang principal by inducement, si Duterte yan, pinaka-mastermind. Pero yung indispensable cooperation, ibig sabihin siya yung nagbigay ng mga rewards.
Si Bongo yan. Kaya principal Para mas maunawaan natin, pag sinabing principal by indispensable cooperation, hindi manggaganap yung krimen kung hindi dahil doon sa kanyang kooperasyon. No? Not necessarily na siya. Halimbawa, siya yung pumatay. Hindi. Ang pinakamagandang halimbawa niyan, ikaw yung gumawa ng mapa, pero hindi ka kasama sa pagpatay. Pero dahil sa ginawa mong mapa, natagpuan yung tao at napatay. O, walang pagpatay kung hindi dahil dun sa ginawa mong mapa. That is principal by indispensable cooperation. Example lang yun, mga tol. din si Bongo dyan. Ha? Sa mga pagpatay na yan. Ang isa pa, nung mga korupsyon sa panahon ni Duterte, yung mga malalaking plunder sa panahon ni Duterte, Farmally. Tandaan natin yung Farmally nung panahon ng COVID. Sino ang nagpatupad ng Farmally? Yang kalbo na nakikita nyo. Si Lloyd Christopher Lau, Yan. abogado na taga Davao. At may kaso ngayon yan. Ha? Kumakaharap yan sa kasong graft and corruption. I do not know kung mga kasama malversation eh. No, kasama yung dating secretary ng Department of Health na si Duque. Tapos meron din siyang separate offense nung siya'y nanunungkulan sa Department of Education at saka sa DBM. Siya ang nagpatupad ng Farmally. Bilang executive director ng procurement service ng DBM. Saan galing si Lloyd Christopher Lau? Sa opisina ni Bongo sa Presidential Management Staff. Dagdag pa dyan, si Lau, si Atty. Lau, ay matagal nang kasama ng mga Duterte nung sila pa ay nasa City of Davao. No? Bahagi po ito ng inner circle ng mga Duterte. Trusted man, ika nga, ng mga Duterte at ni Senator Bongo, itong si Atty. Lau. Ni Bongo si Lloyd Christopher Lau. Kaya, yung mga korupsyon sa panahon ni Duterte, si Bongo pa rin ang pinagkatiwalaan ni Duterte. Yung transaction doon sa Navy Frigate deal, sino ang involved doon? Si Bongo na naman. Yung panahon ni ang lumalabas doon sa flood control, ano ang lumabas sa investigasyon? Tinanong ni Bato si Diskaya, yung mag-asawang Diskaya, kailan kayo lumaki ang negosyo sa DPWH? 2016 daw. Kailan kayo sobrang yumaman? Lumaki talaga ang mga ari-arian yung assets nyo? Tinanong ni Congresswoman Beatrix Listro yung mag-asawang Diskaya nang nag-appear sila sa Kamara. Ano ang sagot? 2017, 2018, 2019. Lahat yan panahon ni Duterte. At sino ang mga kakontrata ng mga Diskaya? Pumasok sila sa joint venture. Saan? Doon sa CLTG. Christopher Lawrence Tesorogo. Yan yung korporasyon ng kanyang magulang. Ang kasosyo, ka-joint venture ng CLTG, nakakuha ng napakaraming kontrata sa panahon ni Duterte ay ang korporasyon ni Diskaya. Ngayon, nang tinanong sila Diskaya, totoo ba na naka-joint venture ng mga kumpanya nyo, ang kumpanya ng mga pamilya ni Bongo? Oo. Kaya lang sabi naman ni Bongo, nakuha daw yung mga mga transactions na yun ng kanyang magulang, hindi naman daw siya nakialam. Yung kanyang kapatid, half-brother na may-ari ng Alfrigo. Maniniwala ba kayo na hindi nakikialam si Senator Bongo sa bagay na yon, mga tol? The mere fact na kapatid siya, tatay niya, imposible na walang impluwensyang nangyayari. No? Ano yung coincidence lang na porket siya special assistant to the president at eventually naging senador, tumabo ng kontrata yung kumpanya na nakapangalan mismo sa kanya. Pero pag-aari ng kanyang mga magulang o kapatid. O, tuloy tayo rito sa pakikinig. Nakakuha din ng grabing kontrata sa DPWH. Ang sabi rin ni Bongo, hindi rin daw siya involved doon. Hindi daw siya nakialam doon. Sino namang maniniwala noon? Kaya kung titingnan natin, mula sa mga pagpatay sa war on drugs, hanggang sa mga korupsyon sa panahon ni Duterte, yung Farmally, yung Frigate deal, hanggang sa mga flood control ng mga Diskaya, hanggang sa flood control sa Bulacan, na kinasasangkutan nitong Shumay King na sila Jonathan So na alalay pala ni Bongo. Kasi lumalabas, ito palang Jonathan So na may-ari ng Shumay King ay sangkot doon sa flood control sa Bulacan. So nakita nyo na ngayon yan mga kabunyog, mga kababayan.
Kumbaga lahat ng nangyayaring ito, involve ang pangalan ni Bongo. Kaya lang, hindi siya masyadong mayabang na nagpukrontera. Kumbaga laging akala mo, ignorante na walang kaalam-alam. Akala mo, ignorante na walang kamuwang-muwang. At ang kanyang laging binabandila, ang bisyo ko ay magserbisyo. Ha? Kaya, ano yan mga kabunyog, mga kababayan? Dahil alam niya na posibleng maungkat ang mga transaksyon ni Bongo, anong nangyayari ngayon? Ha? Hindi masyadong tumitira sa administrasyon. Makikita nyo naman ang mga tumitira sa administrasyon. Mga Duterte, mga tao ni Duterte, pero hindi si Bongo. Si Bongo ay marunong maglaro. Totoo. Napakatahimik talaga ni Senator Bongo, no? Napakaingat niya sa kanyang mga pagkilos at pananalita pagdating sa politika. Kaya later sa live stream na ito ni Attorney Enzo Recto, sasabihin niya dyan, panoorin nyo na lamang ng buo, di natin ipe-play ito ng buo, no? Sasabihin niya dyan na kaya nag-number 1 si Senator Bongo sa natapos na halalan kasi lahat ng sektor sa ating lipunan o yung mga parties involved na mga bumuboto, iba't ibang kulay nakuha niya, no? Nakakuha siya ng boto, marami talaga mula sa mga Duterte. Nakakuha din daw ito ng boto mula sa mga Marcos supporter, even sa mga Dilaw at Pink. Kasi nga ganon, yung mga tumatatak sa eksena na ginagawa niya, even yung pagpapakain ng lugaw, nakikita din ng ibang tao yun eh. Higit sa lahat, nung ako'y sumakay sa iba't ibang pagkakataon sa Grab, pag may nakakakwentuhan ako, hindi siya maka-Duterte pero maka-Bongo. Kasi bakit? Ang nakikita nila, yung Malasakit Center. No? Parang ang tingin nila, porkit may Malasakit Center, utang na loob na ito kay Senator Bongo, which is hindi dapat. Kasi ang Malasakit Center, kung tutuusin, pinagsasama-sama mo lang yung mga center eh. Pero yung mga ahensya sa likod nito, yung pa rin naman yung tutulong eh. Mas mabuting dihamak yung programa ngayon ng gobyerno po natin. Zero balance billing. No? Na kapag ikaw ay nasa public hospital at accredited ito ng Department of Health, wala ka talagang babayaran. Zero talaga ang magiging billing mo. At sasabihin din dito ni Attorney Enzo Recto, no, sa huling bahagi ng live stream na yan,